Mga Lods, handang-handa na ba kayo sa isa namang nakakakabang laban ni Taro Sakamoto? Simulan natin ng recap ng Sakamoto Days episode 220 at 221. Ito yung episode kung saan sumugod si Sakamoto para iligtas si Shin, kahit na hindi maganda ang pakiramdam niya para lumaban. Sa pagpasok ng episode 220, makikita nakabulagta na si Sakamoto, mga Lods, at tutuluyan na siya dito ni X. Ang sabi nga ng mga kasama ni X na mas mabuti pang pugutan na siya ng ulo. At habang naghihingalo nga pala tong si Sakamoto, naalala niya ang kanyang pamilya. Alam na niya sa sarili niya na katapusan na niya. Nang tatapusin na siya ni X ay may biglang sumigaw ng stop! Bumalik pala si Shin kasama ang kanilang grupo. Agad namang kinuha ni Kendaka si Sakamoto mula sa sahig. Nagsalita nga itong si X kay Shin. Sabi niya, nangangamba ako na mahuli ka na ng balik. Habang aatake na si Oki kay Shin, biglang dumating sina Heisuke sakay ng sasakyan at binangga si Oki. Tanong ni Heisuke, okay lang ba si Sakamoto? Tara na, Shin! Habang tumataka sila, bigla naman sumulpot itong si Gosu sa harapan ng sasakyan at nagsabi, saan kayo pupunta? Ngunit mabilis siyang sinuntok ni Bold at tumilapon. Nagtataka si Heisuke kung bakit hindi umaandar ang sasakyan nila. Yun pala, kinokontrol iyon ni Komanomi. Patay kayong lahat, banta nito. Mabilis naman na bumaril si Heisuke kay Komanomi at kahit papano nakatakas ang grupo. Nahulog sila sa ibabaw ng umaandar na tren. Pero biglang may tunnel na papasalubong. Sumalpok ang sasakyan, buti na lang nakatalon sila papasok sa loob ng tren. Sa loob ng tren, kitang kita ang pagkabalisa ni Shin kay Sakamoto na tila ba hindi na humihinga. Pilit na sinusubukan ni Shin na ibalik ang tibok ng puso ni Sakamoto. Shin, ano ba? Sigaw ni na Bold at Heisuke. Takpan mo ang sugat ni Sakamoto. Bilisan mo! Utos ni Shin kay Heisuke. Kitang kita mga Lods na nagulat sila Heisuke sa mga nangyari. Na halos wala ng buhay itong si Sakamoto. Hindi naman tumigil si Shin mga Lods na i-revive itong si Sakamoto. Sinabihan pa nga siya ni Bold na tama na, wala na ring saysay. Pero sumagot si Shin na wag mo akong pigilan. Dagdag pa nga ni Bold na alam ni Sakamoto na darating din ang araw na ito. Kahit gaano kagaling bilang assassin, may kamatayan at katapusan na naghihintay tulad ng karma. Alam ko yan, pero ayoko sa ganitong paraan siya mawala, sagot ni Shin. Hindi pa tayo nagkakapantay ng lakas, Sakamoto. Hindi pa ako nakakahabol sa iyo, kaya wag kang mamamatay. Kung hindi kita maliligtas ngayon, ano pa ang silbi ko? Dito nga mga Lods, biglang naalala ni Shin ang kanyang kakayahan na Totjacking, kaya niyang i-override ang kilos ng isang tao sa isang pagkakataon. At dito mga Lods, napangiti si Shin at sinabing ang isip niya ay gumagana pa, ang puso lang niya ang tumigil. Hindi kita papayagang mamatay, Mr. Sakamoto. Napansin ni Heisuke ang ginagawa ni Shin at napatanong, anong ginagawa mo, Shin? Dito mga Lods, nagulat ang lahat at napatanong, gumana ba talaga? Nabuhay siya. Sumagot si Shin, bilisan nyo, takpan nyo ang sugat niya. Patuloy pa rin naguguluhan itong si Heisuke kung ano ba talaga yung nangyayari. At sabi nga ni Bold, wala nga siyang naririnig na tibok ng puso. At dito nga mga Lods, tuluyan nang nawalan ng malay itong si Shin dahil nga sa paggamit niya ng husto sa kanyang kapangyarihan. At lumipat nga eksena mga Lods sa isang abandonadong building. Naraon sila Usaragi na may mga pinsalang natamo, Shishiba at si Kamihate na nagbabantay. Biglang napasabi itong si Shishiba na may lakas ka pa ng loob na ipakita yung pagmumukha mo dito. Bigla naman sumagot itong si Nagumo na salamat sa paggawa ng gulo, naging mas madali ang trabaho ko. Teka, galit ka ba? Tanong ni Nagumo. Sumagot naman itong si Shishiba na oo, syempre, buwisit ka. Sabi pa ni Nagumo na habang nagwawala ka sa headquarters ng JAA, nagawa kong pasukin ang loob ng headquarters at nakakuha ng mga impormasyon doon. Sabi nga ni Kamihate na yun naman talaga ang plano, di ba? Sumagot naman itong si Shishiba na oo, sigurado, plano kong patayin si X. Pero sila Oki, Torres at ang buong JAA nakakainis na. Dinala mo ba sa akin lahat ng kalaban? Sagot ni Nagumo na masyadong maigpit ang seguridad sa headquarters, higit sa inaasahan ko. Kaya kinailangan ko ng kaunting oras. Isa pa, nalaman ko kasama mo si Usaragi. Di ko naman akalain na mabubugbog kayong dalawa.
Ang akala ko ay may mapapatay kayo na isa sa mga leader. Bigla namang umatake itong si Shishiba mga lods at sinabing, "Go to hell. Matapos kitang talunin, tapos na ako." Bigla namang napatanong itong si Nagumo na, "Okay lang ba sa'yo na itong si X ay magpatuloy ng mga gulo?" Sabay silang umatake sa mga kalaban at sumagot si Shishiba na, "Hindi ko na yan problema." Sagot ni Nagumo, "Well, irresponsableng desisyon yan." Sabi pa ni Shishiba, "Wala na ako sa the order." Patuloy sa pagsulpot itong mga kalaban at yatawag silang JAA traitor. Protektahan ng batas at kapayapaan at kaisa natin ang estado ng bansang ito. Sagot ni Nagumo. "Hindi na ikaw yan. Kita mo, yan ang problema sa'yo. Para sa kapayapaan, hindi ako nagtitiwala sa mga taong pumapatay gamit ang ganong katwiran. Be honest, Nagumo. Kahit ngayon lang, bakit mo gustong patayin si X?" Bigla na nga lang nagising si Osaragi at hinati ang katawan ng kalaban mga lods. Napasabi nga itong si Kamihate na, "Oh, nagising ka rin, Osaragi." Sabay sabi si Shishiba na, "Oh, umiiyak ka?" "Natalo ako sa kanila. Kahit na binigyan ako ng permiso para patayin sila, kapalit ng pagprotekta sa batas at kapayapaan. Ngayon wala na akong natitirang dahilan para mabuhay pa." Sabay sabi ni Nagumo na, "Kita mo, kahit si Osaragi naiintindihan ang nangyayari." Sabay sagot si Shishiba na, "May sakit lang siya." Bigla nga bumalik dun sa tanong mga lods na, "Bakit mo gustong patayin si X?" Bigla nga nag-flashback itong si Nagumo mga lods at biglang sumagot kay Shishiba na, "Hindi ako matitinag ngayon. Kahit lumabas pa ang persona ni Rion, papatayin ko pa rin siya." Napatigil si Shishiba at sabay sabi na, "Sabihin mo ang gusto mong sabihin. Hindi magbabago ang isip ko. Wala akong interes sa mga ginawa ni X o sa mga namatay sa bansang ito. Liban lang kay Gozu. Hindi ko matatanggap ang pagkatalo lang." "Mabuti naman kung ganun," sagot ni Nagumo. "Tigilan nyo na ang pagtatalo sa maliit na bagay, mga talunan. Nakakatakot kapag ang dalawang ito nag-aaway," sabi ni Kamihate mga lods. Napatingin si Shishiba at Nagumo sa kanya. "Bakit di mo ipakita ang itsura mo, Kamihate?" Tanong ni Shishiba. "Sa mga ayos si Nagumo, bihira ang ganito." "Hindi ako pala kaibigan," sagot ni Kamihate habang patuloy pa rin sa pag-iyak itong si Osaragi. Lumipat ang eksena sa grupo nila X na patuloy na naghahanap kay Sakamoto. Dito nga ay napasabi si Gozu na, "Hindi ba sobra na ang atensyon na ibinibigay natin kay Sakamoto? Hindi naman siya kasing lakas ng sinasabi nila. Sa sugat niya, sigurado bang mabubuhay pa siya?" Tanong ni Gozu. "Hindi siya mamamatay ng ganong kadali. At kung mabuhay siya, patuloy siyang magiging sigabal sa akin. Hindi ako makakausad hanggat hindi ko siya napapatay." Sagot ni X. "Okay, tutulungan kita. Pero pagkatapos nito, siguraduhin mo may direksyon ka na. Hindi pwedeng ang leader namin ay palaboy na walang patutunguhan. Hindi magugustuhan ni Haruma at ng iba iyon sa kanilang libingan." Samantala lumipat ang eksena kina Sakamoto. Sinabi ni Granny Mia, "Ginawa ko na ang lahat ng makakaya ko. Mabuti at tumitubok pa ang puso niya. Pero kung magigising pa siya, ay nakadepende na sa kanyang sariling lakas." Nagpasalamat si Shin, ngunit pinaalalahanan sila ni Granny Mia. "Magmadali na kayo. Pinaghahanap kayo ni X, di ba? Sa kalagayan ni Sakamoto ngayon, wala kayong pag-asa." Pero sagot ni Shin, "Salamat, Granny Mia. Pero hindi ako tatakas. Ginawa ni Sakamoto ang lugar na ito para sa amin. Kaya ipaglalaban ko ito hanggang sa huli. At iyon din ang gagawin niya." Grabe, muntik na talagang mawala si Sakamoto. Pero dahil sa desperasyon at tapang ni Shin, muling bumalik ang tibok ng puso niya. Ngunit habang nagkakaisa ang grupo nila, mas tumitindi naman ang galit at plano ni X. Ano kaya ang susunod na mangyayari? Mabubuhay ba ng tuluyan si Sakamoto? O may mas mabigat pang kapalit ang pagbalik niya? Abangan natin sa susunod na episode. Kung nagustuhan mo ang recap na ito, huwag kalimutang i-like, i-subscribe at i-share para mas marami pang maka-join sa kwentong ito. Kita-kits tayo sa susunod na upload. Ingat kayong palagi. God bless po. Bye-bye.